kanimo aring pastor. May gabi sa tanan, naman ng ating programa karon sa Pulog City, Kapitolya, o sa Pagadian City. Ako lang ipainundong ninyo nga ayaw ka mo pag-undang, pagpamati ni Pastor Bendilio diya sa Pagadian o bini sa Dibulog kay hook-up ka na. Kay aron, may baluan na to ang tinuod nga husay. Mainta o ang tanan nga mga Catholic Faith Defender muhusay sama ni Pastor Bendilio. Pero may baluan na to ang kalibutan karon. Ganiyan naghahisgot man sa mga bagyo. Karon ang bagyo tuwa sa Luzon. Ngano nga kalagsaraman sa Visayas o sa Mindanao. Wala man gid kayo sa Mindanao, tuwa man sa Luzon. Kana dakong silot. Sumala pa ni Pastor Bendilio. Kay sa Luzon karon adunay babay dito nga gapadiyos di. Siya punuhay ang Diyos nga mahal. Babay ka na siya. Akong giuban-ubanan sa dito kay aron na may baluan ako ang iyang mga tuyo sa kalibutan. Ang tod nga nahugno ang iyang pagkadiyos nga mahal. Kay ako man siyang giubanan dito sa Luzon. Daghan kayong mababay sa Luzon karon nga nag-angkon nga sila ang Diyos nga mahal. Mao nga tuwa dito ang dakong silot nga mga bagyo. Atong basahon kaninyo ang bagyo nga nahitabo nga tinuod gyud sumala pa sa kasulatan sa Jeremias 25:32 basahon ako. Mo kini ang naisulat sa Jeremias 25:32 hangtod sa 33. Mo kini ang giingon sa Dios sa mga panon. Aniya karon ang kadaot mudangat sa nasod ngadto sa nasod. Ug ang usa kadakong bagyo pagapatuybuon gikan sa kinatumyan sa mga bahin sa yuta ug ang mga pinatay sa Dios niadtong adlaw mulukok gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila dili pagahilakan ni pagahipuson ni igalubong, sila mahimong kinalibang ibabaw sa naong sa yuta. O kato ang nabasa nato nga gipasidaan sa Dios nga dunay dakong bagyo nga ang mga matay dito dili ilubong. Natuman kani kay wala ilubong ang mga tao dito sa Samar o Liti nga baho sila. Daghan man mga sanitary inspector sa Pilipinas nga naman nga wala nila ipalubong kato tungod kay naisulat aron matuman ang kasulatan. Maigsoon ang atong Biblia karon usa ka English version magatuan now what is the city according to the plan of God. Kay isunod man natin sa YouTube. Kaya ang ako kaninyo si J.J. Lagulos. My brothers and sisters, good evening. Above all to mahal na Philemon William Bonanza, our sovereign founder of the Kingdom of God, is my beloved nature. Before I will start my topic tonight, may I introduce myself to you. I am your brother J.J. Lagulos from Limay, Bataan, Region 3. My topic is, what is Dapitan according to the plan of God? Now, if we will talk about Dapitan City, we will start at the time when Jacob was born. Because the exact time begins in his life. Jacob was born in negative 73 before he entered Egypt.
he lived in 130 years in Israel. And that was in negative 73 to positive 57. This was the time of Joseph when he became a governor of Egypt. 17 years after Jacob arrived in Egypt, the family of Jacob lived in Egypt within 430 years. So it was at the time of Moses. In short, they got out of Egypt in the year 487. From this year, we will count 480 years. And that was at the time when Solomon constructed the temple. In other words, Solomon began the construction in the year 967. This was the fourth year when Solomon reigned the kingdom. Now Solomon had 36. So Solomon became a king in the year 963. Now Solomon had 37 years left to finish positive 1,000 years. Since Solomon reigned the kingdom in 40 years, so he had 3 years, which was already in the year negative 1,000 years. If we will subtract the negative 3 years from the negative 1,000 years, the answer is negative 997. This number of years will be subtracted from 2,520 years, which is the appointed time of God. We will have the answer of 1,523 or 1523 in short. This was the time when God bestowed the kingdom to the nation, which became a Christian nation. In this regard, God sent a priest on March 16, 1521, in order to Christianize the Filipino, for the kingdom of God should be given to a nation in which Christianity abided. Now we cannot profoundly deny that the Philippines is the abode of the Christian people who are struggling for salvation, whether in group or individual. We learn very well that the Philippines became a Christian country on April 14, 1521. 2 years before God gave the kingdom in the year 1523. It is very clear to mention the kingdom of God, because in the year 1523 is the reputation of the history of the real and the true kingdom of God at the time of King Solomon during his last hour in the year negative 997. The biblical history prevails that the creation of Adam was in the island, surrounded by 2 branches of twin rivers, Tigris, Euphrates. This is precisely called Mesopotamia. From the Greek language, Mesopo, which means an island between 2 branches
of rivers. In a vivid narration after the creation of Adam, God rested in the seventh day. Since one day of God is equal to 1,000 years of man. So Adam should be in the Garden of Eden and live there at the same time as God rested. But before the year ended, Adam committed sin. In the year 821, Adam committed sin. So God completely erased Mesopotamia. After the 20th generation, at the time of Abraham, so the plan of God was carried by Abraham in Canaan. Many years passed by that Jesus was born in Bethlehem. His human place was chosen so that Christ, the true God, could humanly speak to the people for the preparation of his third week in this world. Many Jews did not believe him. So he took away the kingdom of God and gave to the nation, which became a Christian in the year 1523. From this time, 40 years should be counted off, and Adam, who could give the life of the people, should appear. It was in the year 1563 when Adam came to the Philippines in the person of Dato Pagbuaya. Since Adam lived in Mesopotamia, which was an island surrounded by two branches of rivers. So with the new Mesopotamia, which is also surrounded by two branches of rivers called Pulo River and Liburan River. According to the plan of God, the place should be discovered 40 years after the repetition of the history of King Solomon. The history repeated in the year 1523, 40 years after Dato Pagbuaya reached in the Pitan in the year 1563. Counting from it the remaining 390 years, the answer is 1953, when Dato Pagbuaya spiritually returned in the Pitan. Years after, the town of Dapitan became a city under the penmanship of President Macapagal on June 22, 1963. Another 10 years that followed, Dapitan City became a shrine under the signature of President Marcos on January 24, 1973. In this juncture, Dapitan City, which is now Dapitan Shrine City, is the new Mesopotamia, where the second Adam, who personified Dato Pagbuaya in the year 1563, welcome back to Dapitan City. The question is, what is Dapitan according to the plan of God? The answer, Dapitan City, which is now Dapitan Shrine City, is the new Mesopotamia. Thank you. That is why we are now
amplifying to you the real place where the kingdom of God will start. That is in the Pitan City, and you just wait until Dr. Jose Rizal will appear in that city. Pero ako nang ibalo kaninyo nga ang gingharian sa Diyos niya sa Pilipinas o particular religion sa Kapitan. Taga musupak ani pero akong ipadayag kaninyo ang kamatuoran. Mao kani nga walay makasupak ninyong tanan. Tan-awa ninyo ang diagram. Kay daghan akong diagram sa kalibutan. Dunay diagraman ako sa kalibutan kung kanus si Adan nakasala. Pero kamo mahibalo. Kay kaning tanan gitago sa Dios, tinago kani nga walay nahibalo niya ani. Bisan pa ang Santo Papa sa Roma, wala masayod di aning tanan. Kay dili kani ibutyak sa mga tao nga dili pinili sa Dios. Mao nga kitang tanan kinahanglan muuli ngadto sa Dios, sumala ani Pastor Pindilyo. Kay kung dili kita muuli sa Dios, dili kita mahayagom ng dako kayong salapi nga gihatag sa Dios dinhi sa Pilipinas. Walay laing tagya nga dakong salapi. Kay pag-ingon sa Dios nga mo'y una pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatarong ngaya sa Dios. Kay ang tanan igadugang ra kaninyo. Karon ato nang nakita ang gingharian sa Dios nga anhi magasugod sa Pilipinas nga din higit sa Dapitan City. Kung bagayin ako pa ninyo, ang Dapitan City karon nagaandam og mahimong presidente sa Pilipinas. Usa ka tawo nga may dugo nga mga katsila. Ngano man, unsa bay hinungdan? Unsa bay toyo? Na doon na may presidente sa Pilipinas nga nagapuyo karon sa Dapitan City nga may mong presidente sa Pilipinas. Kana usa ka balos ni Dr. Rizal sa iyang pag-abot sa Dapitan nga giayos siya pag-abi-abi sa usa ka katsila nga si Ricardo Carnesero. Munay balos ni Dr. Rizal sa dugo nga katsilaon. Og dini karon akong makita ang katsila sa Dapitan. Kanang Otso Torena katsila kana ni Moranao. Kanang Ruiz katsila kana sila. May dugo sa mga katsila. O kanang Halushos. Kaning tulo, maabot ang panahon nga magpili tanining tulo nga mahimong presidente sa Pilipinas. Kaya aron makuha ang atong salapi nga karon gipungan sa Committee of 300 nga gipanguluhan kana sa usa ka reyna dito sa England. Nang gahulat ako kung kanus ang mahugno ang England. Kanus ang mahugno ang United Kingdom. Ini kahugno na sa United Kingdom, mapareho na ka na rin sa Amerika, nga doon na ilang financial collapse. Mo na kani ang panahon nga mauli nila ang bahandi sa Pilipinas. Kay hugnoon man sa Dios, silot man sa Dios. Kanang pagkahugno sa Amerika karon, silot kana sa Dios. Kay iyang gikumot-kumot ang salapi sa Pilipinas nga angay lang kana sa mga Filipino. Dili kana ila. Kanang dunay agreement di magkumuulaw musulti ninyo nga dunay agreement nga gihimo sa Committee of 300 yatong pag-meeting nila sa Geneva sa Hunyo 2, 1922. Kaya iyon, refusal, agreement of refusal to give and to be matured funds of the Filipino people.
sa ato padili ila kaning portahan. Tungod kay ang gingharian sa Dios ani man sa Pilipinas ibutang gibutangan sa Dios sa daghang mga bahandi. Kani giingon nga kinawat kunuhay. Apan magay ako kaninyo nga kini dili kinawat sa mga Filipino. Kaning bahandi nato sa Pilipinas gikan kani dito sa Israel sa panahon ni Solomon. Sadya nga si Solomon nagtukod sa templo, mga bulawan ang iyang mga gipangbuhat dito nga paso, kaniyang kutsara, iyang mga plato, kanang ilang mga taming, pulos mga bulawan. Apan, gikawat ni Nabucodonosor, yung gidala sa Babylonia netong 606 BC. Yang gidugmog dito ni kalat sa timok ng kalibutan. Kaya iyan ilang ang pangnegosyo kani. Nan kay iuli man na sa Jerusalem, kay dito man agikan sa Jerusalem. Mao nga giembargo sa mga German o giembargo sa mga Hapon dinhi sa Asia. Kay ang Germany nag-embargo man na dito sa Europa. Karon sapit na mo surrender si Hitler. Nitawag siyang Hirohito sa Japan nga ipakuha kanang bulawan sa Germany. Mao nga nasugo dito siya masita dinhi sa Pilipinas, niadto siya dito sa Germany, gikuha niya masita ang bulawan. Gidala niya masita uban ni Hitler sa Singapore. Kung kana gitunaw nila dito sa Sumatra. Karon kay ilubong man unta kana sa Japan, gibombahan man ng Japan nga naguba niya ang Hiroshima ug Nagasaki, mao nga mo surrender ang Japan tungod nga na wala na ilubong dito sa Hapon ug niya na giuli sa bag-ong Jerusalem nga mao ang naa sa Pilipinas. Mo kana hinungdan nga kanang gold nato giuli kana kay gikan kana ni Solomon nga gikawat ni Nabucodonosor. Nin anak na no. Karon ka mahibalo ni ani kay tago kani, gitago kani sa Dios. Bisan pa kanang daghang mga bangko gitago gyapon sa Dios. Kun dili nako itawag sa espiritu nga ipakita kanang mga dagkong salapi, dili kana ipakita karon kun kamo mangita ana di mo makakaplak. Kay kana lamang panahon nga akong gustong na ipakita. Kaya na po tan-awan ninyo. Sa internet kay naida kong kwarta sa Pilipinas, niguwa ka na. Dili ako maulaw kay pirmado ka na dito sa United Mission. Kani akong isulti kanino, pirmado sa United Mission nga ato ka ng salapi. Mao nga doon na may gisulat dito nga .com. Akong ipapangita nila na pangita kani. Kay unsa kay katarungan aning ipapangita man sa .com. Munang gitanaw nila ang internet sa Facebook. Katong usa dili makakaplak kay hanap kayo ang makita niya sa internet. Kanang usa giklaro na mo nang pagkapila ka adlaw pagkaugma dili na pud makita kay gitago kana kay hinganlan kini not to be captured. Mo kana ang atong bahandi sa Pilipinas. Ato nang ipahibalo kaninyo o nang ang makakuha niya na usa ka presidente sa Pilipinas nga magagikan sa Dapitan City. Ug ako nang itugan kaninyo nga ang pakita na karon kay dugo man sa Katsila, makita ninyo sa Dapitan City ang tao nga may dugo sa Katsila, kanang Otso Torina, kanang Ruiz, dugo sa Katsila, kana sila, o kanang Halstos, dugo sa Katsila, kana sila, kay ang presidente sa Pilipinas nga magagikan sa Dapitan City, mo kana ang ilis ni Dr. Rizal sa ilang pag-abi-abi ni Dr. Rizal din sa Dapitan City. Munay premyo sa mga Katsila nga nag-aabi-abi ni Dr. Rizal diri sa Dapitan City. Mo kana ang
dako kayong tinago nga akong ipahibalo kaninyo. Kay kini mga tinago man mao nga ibaluan na ninyo karon. Bisag inyong tan-awon sa atong internet, tanawan ninyo kay makita ninyo. Akong ipahibalo kaninyo ang tinuod sa kasulatan. Mao nga gisumpayan ako ang kang Pastor Bendilio sa iyang pagsinggit nga bagyo nga doon katong bagyo na nahitabo dito sa Liti o Samar. Ang mga taga-kingdom mga dito wala gyud mahayagom sa silot. Kaya akong gipatawag sila. Akong ingon hapa amo sa yuta. Kay maura kana ang bugtong nga panalipod kung mahapa amo sa yuta. Nang hapa sila sa yuta dito wala maghuba ang ilang balay. Wala maunsa sila dito sa Leyte o sa Samar. Kay ako silang gipahapa sa yuta. Sama karon ng linog sa Bohol, kung sabay na kaingon ana. Dili man bagyo. Dili bagyo ang nakaingon sa linog sa Bohol. Kanang Bohol, dili kana Bohol nga dunay L. Buho kana buho. Sa wato ka sa buho. Bohol kana kay gidugang nga og L. Kay buho di man na maayo pataligugan. Ngano ba nga buho ang Bohol? Kanang ilalom sa Bohol, adunay 12 ka kilometros ang kalalom sa pangpang dito sa ilalom sa dagat. Mo kana ang gipuy-an na yon niya ng mga dagkong isda. Butanding. Butanding. Kay kanang mga butanding ana na magpuyo sa bugnaw kay nga tubig. Tungod sa kalalom sa dagat sa Bohol, nga 12 ka kilometros ang gilalumon nga pangpang tuwa dito magpuyo ang mga butanding. Natumpag ang dakong mga bato diya sa pangpang. Mao nga nilinog ang Bohol, nilinog. Dili bulkano ang nakaingon kay natumpag ang mga bato dito sa ilalom. Mao nga kanang Bohol kay buho man na napuno dayon sila dagkong bato. Mao nga ni isa kanang parte sa Bohol kay dagko bato nga tuwa dito na suksok sa buho. Ni isa dayon kanang baybay og niunglod ang pikas nga dapit. Kay muunglod man na may mga kanang lake sa ulay mga adlaw. Kay ngano man nganong lalom man ang Bohol. Kung imong tan-awon sa spiritual nga survey, kanang dako kayong kanal nga gikan dito sa deuterium sa dapit sa Surigao. Niagi kana sa ilalom sa Samar og Leyte nga dili makita dito kay tuwa na sa kinaluluman. Unya ni gawas kana dito sa Hagna sa tong hindi yung tunay ko dito sa Doiro. Ha? Anda, sa Anda. Diya mo gawas ka na sa Anda, sa Bohol. Nga, nagsubay ka na. Gikan sa Anda, padulong sa isla nga dito si Dato Pagbuaya. Sa Panglao. Niabot ka na sa Panglao ka ng dako kayong buho. Unya, niliko ka na, padulong sa Sikihor. Nga dakong buho. Nga tuwa dito ang mga deuterium. Tuwa dito ang heavy water. Niabot ka na sa Dapitan City. Kay niaman sa Dapitan City, ang kinalaluman ni anak mo ng dako kayong deposito, ang niya sa Dapitan City. Karon, apan unsa ang na ito pagkuha. Munang giandaman sa Diyos sa mga kwadrilyon $. Kaya ang oil rig ana mukantidad man og tag $10 billion ang usa ka oil rig nga makabumba na anang dako heavy water nga naa karon sa Bohol. Nitabo ka na sa naigamay ana sa Cebu sa katong tunay dagkong isda sa Cebu. Uslob.
Nitabo ka na pero gamay ra dito sa Cebu. Ang dako gyud padulong sa Siquijor o padulong ka na sa Dapitan City. Mukha na spiritual survey dito sa ilalom sa yuta. Kay kining akong buhat, spiritual nga survey. Wala ganin ni mahibaluhin ninyo punong bayan sa niagtong panahon. Ngano nga nibuto ang pinatubo, wala gid siya kahibalo. Pero ang spiritual survey, ako nang gitanaw dito sa ilalom sa yuta. Dito, munang matanaw na ko ang ilalom sa yuta diya sa Bohol. Mangandam lang kita kung ihatag na ang kwarta na to, kay magagamit ang oil rig, kay ron mahimo kitang pinakadato nga nasod sa tibok ng kalibutan, kay supplier man tadayon anang heavy water nga mupadagan sa bisan unsang klase nga sakyanan. Mga na, mga leksoon, wala ko magkomedya ninyo, kay di katawan man po niya sa Bohol. Pag yun na po, ang deuterium nasa Bohol, nasa Fernandez, ng matawa, ang mga taga-Bohol. Kung ka na inyong katawa, palusang ka na, dako kayong kasakit. Kaya katawan ko, nangguba din ang mga simbahan din dako. Kay gilinog man, kay wak man mo kay balong, nga dili man ang bulkano. Buho man ang Bohol, buho. Muna pagkatumpag sa dagkong bato. Munang mabaw ka ng Bohol. Kay pang ka ng pikas ana. Mabaw ka na. Mabot ang panahon nga malalom ka na ang mga mabaw diha. Kay matumpag man ang dagkong bato. Pagkatumpag, nisulod sa buho, munang naisa kanang baybay kadapit ya sa Loon, no? Sa Maribohok. Kay kanang buhok sa Maribohok napuno kanang dagkong bato. Nga natumpagikan sa pangpang nga 12 ka kilometros ang kabugon, ang kalulumon. Mo kana itsura sa Bohol. Kay sa una, no? Akong ipabalo ka ninyo. Pero mo dili naga kagool nga matumpag ang Bohol. Dili na matumpag ang Bohol. Wala na? Ha? Ngapa? 5 minutes. 5 minutes? Mo ka na. Kaya ito ipakita din ang tinuod. Mo nagpakita na mo din ang tinuod. Sumpay lang na sa kang Pastor Bendilio siyang pagkisgot sa dako kayong bagyo. Napay umabot ng bagyo nga portip ka nang nakuha, kusuga kayo. Porting kusuga, umabot ka na. Puruan na kaya ko na sa dapit sa Luzon kay kumalito'y nagpa-Diyos-Diyos. Pagkadaghan sa Luzon, anto ka dito sa Luzon, na magpakirig-kirig dito. Musulte nga siya ang Diyos, siya si Rizal. Noon sa mga si Ecleo raman ang sudlan ni Rizal. Ecleo Senyor, wa na po Ecleo kani ulit na lapitan si Rizal. Mamanto si Dato pagbuaya ka na si Rizal, mamana si Adan. Wa na mo mahibalo. Kanang espiritu ni Dr. si Rizal, espiritu ka to. Gikan ni Adan. Kay kanang espiritu ni Adan, espiritu man sa Diyos. 7 ka espiritu sa Diyos nga dito sa ibabaw sa panganod. Nga nisulod dito ni Adan, unang si Adan nahimong may kinabuhi. Kaya doon na may dugo ni Adan. Doon na may isang 5 senses. Doon na yung dugo nga kinabuhi o doon na yung utok. Munang kitang tanan, mga Filipino, mga Diyos kita. Ay mapag-una-una nga unsa kita mga Filipino, mga Diyos, kamo mga Filipino. Usa niya na si Manalo usa ka Diyos. Diyos ba to si Manalo, Diyos. Apan tungod kay iya man gipakatawo si Kristo, di man Diyos si Kristo gibaliw sila karon. Dako kayong baliw. Munang nabungkag sila kay 100 years naman ang termino ana. Sa niadto, ang termino niya kuan lang sa 1982. O yun ako, timanin ninyo, sa 1982, mabungkag ang Iglesia ni Cristo.
nabungkag siya agi ni Milanyo Gabriel. Karon dili na si Milanyo Gabriel kay di man siya namutuo ni Milanyo Gabriel kay di man to kamag-anak ni Manalo. Karon inahan ug igsuon na ang hanaw sa Iglesia ni Cristo. Karon mabungkag ang Iglesia ni Cristo sa dakong baliw sa pagkatao lang ni Cristo nga si Manalo mo'y anghel. O kana kamong mga naadiya sa Iglesia ni Cristo, mga langga, mga piso, kamong mga gidagit, baling pagka wa mo makasabot. Wa di masabti nila, payon nga, si Manalo kuno ang langgam dumadagit. King sa manang dumadagit, nakadagit sa mga anak sa Diyos. Mao si Nabucodonosor sa 606. Pagbalik sa istorya, 1914, nibalik si Nabucodonosor diya sa lawas ni Manalo. Tapos na, mga igsoon, ingon sa naupos ng mga gutlok na bigayin ka na ni Gabriel na karon. Magay na po kaninyo, kadagang salamat siyang pagpamati. Kini ang inyong ubos ng igsoon si Pilimon o Bonanza nanukad sa Shrine City, Dapitan. Dagang salamat kaninyo. Mayong gabi kaninyong tanan. May kuhaan mo namin. Iwan ko lang.